Ang unang ginawa ko noong muli akong nabuhay bilang baboy, ay ang walang habas na paglamon sa 125 kilong pagkain ng baboy. Ginawa kong pinakamatabang baboy sa kulungan ang sarili ko. Tinawag akong tanga ng ibang mga baboy. Inis sila sa pagiging masiba ko, pero hindi nila naiintindihan. Dalawa lang ang kahihinatnan ng pagiging mataba, ang katayin, o ang maging isang makinang panlahian. Ang maging makinang panlahian ay mas kasuklam-suklam pa kaysa sa kamatayan. Pero ang hindi talaga nila alam, ay nagising na sa akin, ang sistema ng paglamon at pag-evolve. Basta't patuloy lang ako sa pagkain. Patuloy din akong lalakas, bagamat mabagal ang pag-asenso sa pagkain ng baboy. Ang bentahe nito ay sigurado at ligtas. Walang maghahinala na may isang baboy na palihim na nagpapalakas. Ayon sa sistema, ang limitasyon ng katawan kong baboy ay 500 kilo. Pag abot ko ng 500 kilo, maaari ko nang simulan ng pag-evolve. At mag-unlock ng bagong anyo. Maganda na sana ang naging plano ko. Payapa lang akong kakain hanggang umabot ng 500 kilo. At pagkatapos ay magkakaroon ng isang magarbong pagbabagong anyo. Kaso, sinira ng 2 tao ang lahat ng diskarte ko. Tatay, huwag po ninyong patayin si Itim. Napakabait niya, sabi ng isang batang babae na may maliit na nakapusod sa buhok. Habang hinihila ang kamay ng isang matipunong lalaki. Ang mga mata niya ay kasing pula ng sa kuneho. Paminsan-minsan siyang sumusulyap sa direksyon ko. Anak, hindi ba't masarap ang ulam nating baboy kaninang tanghalian? Masarap, oo, pero tama na yan. Kahit hindi natin siya patayin, nakareserba na siya sa katayan. Sa bagong taon, kukunin na siya para ibenta. Matapos kong marinig ang mga salitang iyon, ang pagkaing ninunguya ko, ay biglang pamate ang lasa. Pabuti na lang, may ilang buwan pa bago magbagong taon. Basta't makumpleto ko ang aking pag-evolve bago ang araw na iyon. Siguradong makakatakas ako sa baboyang ito. Sa sumunod na 2 buwan, inactivate ko na ang aking berserk eating mode. Ube, kamote, kalabasa. Basta't pwedeng kainin, isinusubo ko lahat sa aking bibig. Pero hindi gaanong naging epektibo. Alihim kong sinilip ang aking stats panel. Timbang ko, 200 kilo. Katatagan ng katawan, 5. Lakas, 10. Ang problema ay nasa pagkain. Puro darak na mababa sa enerhiya. Mas mabagal pa sa pagong ang paglaki ko. Kahit na ako na ang pinakamalakas sa kulungan ng baboy na to. Tinitingnan ako ng ibang baboy na parang isang Diyos. Pero sa ganito lang na lakas, ang makipagsabayan sa mga tao, ay isang panaginip lang. Pero napansin ko, habang lumalaki ang lakas at katawan ko, naging sobrang talas din ng pandinig at paningin ko. Ngayon, kahit ang tunog ng TV sa loob ng bahay, naririnig ko ng malinaw na malinaw. Ayon sa balita, patuloy na tumataas ang temperatura sa buong mundo. Bumibilis ang pagkatunaw ng yelo sa Antarctica. Patuloy na tumataas ang level ng dagat. Isang fleet ng hindi kilalang bansa, sa ilalim ng yelo ng Antarctica, ay nakatuklas ng mga hinihinalang bakas ng hindi kilalang nilalang. Patuloy naming susubaybayan ang balitang ito. Sunod-sunod na pumasok sa pandinig ko ang mga balita. Isa pa naman akong baboy na nakapagkolehiyo. Alam na alam ko kung ano ang ibig sabihin ng mga balitang ito. Sa mga sumunod na araw, pabaliw ng pabaliw ang mga balita. Una, nagsimulang magpalakas ng militar ang iba't ibang bansa. Tapos, nagpahiwatig ang gobyerno na mag-imbak na ng supply ang lahat. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng panganib ang bomb-alat sa akin. Maaaring sa loob lang ng ilang buwan. O baka sa mga susunod na taon. Habang nag-iisip ako, dumating na naman yung Bruce kong lalaki kasama ang ilan pang lalaki. Nang makita niyang mas tumaba ako, sa sobrang lapad ng ngiti niya, kaya nang maipit ang langaw sa mga kunubot sa gilid ng mata niya. Mga Brad, tulungan niyo ko. Isakay niyo itong baboy sa truck. Pagkatapos, ililibre ko kayo ng malaking inuman. Sige ba, agad akong pinalibutan ng ilang lalaki. Nagpumiglas ako ng todo, pero sa huli, hinawakan pa rin nila ang buntot ko. At sa pilitan akong kinalagkad palabas ng kural. Nang makita ko yung malaking truck na may bakal na kulungan sa may tarangkahan. Agad na nanlamig ang puso ko. Kung ordinaryong maliit na truck lang sana yun, pwede ko pang subukang banggain para matamba at makatakas. Pero itong may bakal na kulungan, diretsyong winasak ang pag-asa kong makatakas. Pero nang ihagis ako sa hawla, napansin kong hindi nila ito nilock. Isang simpleng trangka lang ang nakasara rito. Ito na ang huling pag-asa ko. Para hindi nila ako mapansin, nagtiis ako hanggang sa makarating sa highway ang truck. Saka ko lang dahan-daang inilabas ang dila ko, para unti-unting itulak ang trangka. Nang malapit ko na itong matulak, bigla akong tumigil. Nagsimula akong magpalingga-lingga sa paligid. Kailangan kong humanap ng lugar na may mga bundok at kagubatan. Doon ko lang matatakasan ang mga tao. Kung mas liblib, mas mabuti. Mas angkop para sa akin na magtago at lumakas. Nag-antay ako ng halos 1 oras. Pero hindi ako naglakas loob na tumigil kahit 1 segundo. Tiniis ko ang sakit at umahan mula sa maliit na ilog. At sumuong ako diretso sa kagubatan sa aking harapan. Pero sa ilalim ng isang malaking puno, may isang maitim na bagay na nakaagaw ng aking pansin. Pangit ang itsura nito, pero may mga berdeng dahon at ugat. Ang bagay na ito ay parang hishowu. Sakto at may sugat ang binti ko. Kung kakainin ko ito, siguradong mas mabilis itong gagaling. Nang akma na akong kakagat, isang higanteng suso na mahigit kalahating metro ang haba, biglang may sumulpot mula sa likod ng puno. Ang itim at pulang katawan nito ay kumikislat habang sumusugod sa akin.
Halos 250 kilo na ang timbang ko. Kapag nakagat ako ng nilalang na to, siguradong malilintikan ako. Una, dahan-dahan ko itong nilapitan. Nang malapit-lapit na ako, mabilis akong tumalon, gamit ang bigat kong daan-daang kilo. Dinaganan ko ito hanggang sa madurage na parang giniling. Habang tinitingnan ko ang durog-durog na laman sa lupa, nag-alinlangan ako sandali, pero ang ganito kalaking suso ay siguradong pampalakas. Kapag nilunok ko to, siguradong biglang tataas ang lakas ko. Nang maisip ko yun, ibinuka ko ang aking bibig at sinipsip ito. Direkta kong nilunok ang malaking suso. Ding, uri, alagang baboy, timbang, 240 kilo. Katatagan, 6. Lakas, 16. Unang beses lumamon ng hayop, nagising ang kakayahan. Teknik ng pagsipsip, kayang sipsipin ang pagkain mula sa malayo. Lubos na pinapataas ang bilis ng paglamon. Hanep, ang skill na to, parang ginawa talaga para sa akin. Agad kong tinanong ang system kung may iba pa bang kakayahan na lalabas kapag nag-evolve ako. Host, sa bawat evolution, isang mahika ang Magi Gising. Pagkatapos mag-evolve ng 5 beses, isang pambihirang kapangyarihan naman ang Magi Gising. Halos sumabog ang puso ko sa tuwa. Susubukan ko ang bagong skill. Humarap ako sa halamang gamot na iyon, ibinuka ang bibig, at sinipsip. Diretsyong lumipad sa akin ang halaman. Paliit ito ng paliit habang lumilipad. Sa huli, nilunok ko ito ng isang lagukan. Bigla akong nakaramdam ng pamamanhid sa aking hita. Ang sugat ko ay gumaling sa isang iglap. Tumaas ng 2 puntos ang aking lakas at katatagan. Ang timbang ko ay umabot na sa 250 kilo. Magandang simula, ang gubat na ito ang aking maswerteng lugar. Agad kong napagtanto, sa ganito kalawak na sinaunang gubat, siguradong maraming nakatagong mababangis na hayop, at sa lakas ko ngayon. Kaya ko lang mangapi ng maliliit na hayop, pero kapag nakaharap ako ng oso o tigre, ang katawan kong ito ay hindi pa sapat na pampatanggal tinga sa kanila. Pero basta makumpleto ko ang unang evolution, marahil ay wala nang sino man sa gubat na ito ang makakapigil sa akin. Kaya sa ngayon, kailangan ko munang magtago at magpalakas ng paunti-unti. Dahan-dahan akong naglakad sa gubat. Hindi nagtagal, nakahanap ako ng isang tagong kuwebang bato. Matinik na rin ang pangamoy ko ngayon. Sa bakanan ng kuweba, wala akong naamoy na ibang mabangis na hayop. Siguro dahil masyadong malapit sa highway, kaya kaunti lang ang mga hayop. Panatag na ang loob ko. Pumasok ako sa kuweba at agad na nakatulog. Samantala, sa isang malayong karagatan, makapal ang hamog. Isang battle group na binubuo ng mahigit 10 barkong pandigma, ay mabilis na umaatres. Umalingaw-ngaw ang nakabibinging dagandong ng mga kanyan. Sa gitna ng makapal na hamog sa unahan, tila mayroong nakatagong isang bagay na lubhang nakakatakot. Umatras ng buong bilis, sa loob ng command room ng flagship. Sa screen, isang anyo ng nilalang na nagliliwanag sa nakakatakot na pulang ilaw, ay sabay na nakita ng infrared at radar. Namutla ang mukha ng opisyal na nasa katanghaliang gulang. Nanginginig ang boses ng batang opisyal sa tabi niya, "Sir, ano po ba talaga yon? Ang init na inilalabas nito ay mas malakas pa kaysa sa pinagsama-samang init ng lahat ng ating mga barko. Kahit ano pa man iyon, ang magagawa na lang natin ay ipagdasal na mas maliit ang pinsala natin kaysa sa kanya." Iutos na ideklara ang karagatang ito bilang isang special restricted area. Top secret. Makalipas ang ilang araw, sa kalaliman ng daling primeval forest, kain at tulog pa rin ang ginagawa ko. Ang sarap ng buhay, tulog at kain lang. Hindi ko man lang alam na ang krisis na naramdaman ko ay tahimik nang nagsimula. Tiningnan ko ang aking stats. Timbang, 300 kilo na. Pero paliit ng paliit ang epekto sa akin ng mga ordinaryong pagkain sa paligid. Wala akong pagpipilian kundi pumunta sa mas malalim na bahagi ng gubat. Hindi pa ako nakakalayo, nang huminto ako sa tabi ng isang maliit na ilog. Sinubukan kong ibuka ang bibig ko at higupin ang isda sa tubig. Direkta itong lumipad papasok sa bibig ko. Nadagdagan ng lakas. Nakakapagpalakas pala ang pagkain ng isda. Kaya humiga na lang ako sa tabi ng ilog. Kapag may lumapit na isda, ibubuka ko lang ang bibig ko at hihigupin ito. Slurp, nadagdagan ng isa ang tibay ng katawan. Habang dumarami ang isdang kinakain ko, ang dati kong malambot na katawan ay nagsimulang magbago. At naging kulay itim na kape. Tumubo ang matutulis na pangil sa magkabilang gilid ng bibig ko. Uri, baboy ramo, timbang, 650 kilo, tibay, 30, lakas, 50. Matapos mag-evolve bilang isang baboy ramo, ang laki ng katawan ko ay halos 3 metro na. Sa pagkain pa ng maliliit na isda, halos wala na itong epekto. Nagpatuloy ako sa paglalakbay sa mas malalim na bahagi. Hindi pa ako nakakalayo, nakarinig ako ng alulong ng mga lobo. Instinto kong umiwas ng daan. Ngunit dahil sa nararamdaman kong bigla ang paglakas ng aking katawan, nagpa siya akong dahan-daang lumapit para tingnan. Nang lumapit ako, isang grupo ng mga lobo ang pumapalibot sa 2 itim na oso. Karaniwan, hindi kaya ng mga lobo ang isang itim na oso. Pero may kasamang maliit na oso ang malaking itim na oso na ito. Para protektahan ang kanyang anak, hindi makalaban ng todo ang malaking itim na oso. Habang pinapanood ko ang 2 panig na nagpapatayan, ang plano ko sana ay hintayin silang parehong masaktan para ako ang makinabang. Pero nang makita ko ang maliit na oso na nanginginig sa takot, naawa pa rin ako, dahil sa bilis ng pagtakbo ng dambuhala kong katawan. Nakakagulat ang lakas ng salpok nito. Isang sugod ng baboy ramo.
Agad kong naitalsik ang 3 lobo. Sinamantala ng malaking itim na oso ang pagkakataon at pumatay pa ng isa. Tumingin sa akin ang pinuno ng mga lobo at yumalulong ng malakas. Akala ko ay babalingan nila ako para ako ang unahing kalabanin. Pero pagkatapos ng alulong, tumalikod ang mga lobo at tumakbo palayo. Agad silang naglaho. Tinitigan ako ng malalim ng malaking itim na oso. At dinala rin ng maliit na oso papasok sa gubat. Habang tinitingnan ng ilang patay na lobo sa lupa, ibinuka ko ang aking bibig. Uri, baboy ramo, timbang, 700 kilo, tibay, 70, lakas, 80. Gaya ng inaasahan sa malalaking mababangis na hayop, mas malaki ang naibibigay na dagdag lakas. Halos 1,000 kilo na ako. Malapit na akong mag-evolve. Busog na busog. Nagpatuloy ako sa dahan-daang paglalakad paloob. May isang bagay na nagpahinto sa akin. Maitim at may habang higit 1 metro. Nakahiga sa ilalim ng mga tuyong dahon. Isang bitag ng hayop sa ganitong kalalim na gubat. Ang naglagay ng bitag na ito ay tiyak na hindi isang lehitimong mangangaso. Mga poacher sila. Habang iniisip ko iyon, isang malakas na eitangal ng tigre ang umalingaw-ngaw mula sa unahan. Isang Siberian tiger, ang hari ng kagubatan. Mukhang pinuntirya ng mga poacher ang malaking pasang ito. Nag-alinlangan ako ng husto, pero nagpasya pa rin akong dahan-daang lumapit. Kung may mali sa sitwasyon, tatalikod ako at tatakbo agad. Pinabagal ko ang aking mga hakbang. Sa bigat kong 350 kilo, ni Katiting na ingay ay wala akong ginawa. Dinaanan ko ang malawak na kakahuyan. Paglapit ko, tapos na ang labanan. Pero nararamdaman ko na ang grupo ng mga taong iyon ay nasa unahan lang. Tiningnan ko ang paligid. Pumasok ako sa mga palumpong para mas makalapit pa. Sa isang espasyo sa unahan, may isang siga. 5 lalaki ang nakapalibot dito, nagpapainit. Ang pinalakas kong 5 pandama ay nagbigay daan para marinig ko ng malinaw ang usapan nila. Isa pala silang grupo ng mga Hapones na poacher. Nahuli nila ang Siberian tiger gamit ang isang patibong. Habang tinitingnan ang buntot ng tigre na nakalabas sa itim na sako sa tabi. Bumilis ang tibok ng puso ko. Kailangan kong humanap ng pagkakataong atakihin sila at lamunin ang tigreng ito. Siguradong lalampas ako sa 500 kilo. At mag-e-evolve na ako. Hindi nagtagal, hating gabi na at isa lang ang naiwan para magbantay. Ang iba ay pumasok na sa kanilang mga tolda. Tahimik akong gumapang palapit sa kampo. Nasa 100 metro na lang ang layo. Hindi na ako nagtago. Humagibis ako ng takbo. Itinutok pa lang ng lalaking nagbabantay ang kanyang baril. Pero nasa harapan na niya ako. Isang malakas na salpok. Direkta siyang tumilapon ng ilang 10 metro. Ang iba na nakarinig ng ingay ay kalalabas pa lang mula sa tolda. At tinamba ko silang lahat. Sinaksak ko pa sila ng pangil ko. Para masigurong tuluyan na silang hindi makalaban. Nang makumpirmang wala ng panganib, agad akong sumugod sa ilang mga itim na sako. Ang unang sako ay isang patay na Siberian tiger. Ang pangalawang sako ay isang malaking brown bear. Binuksan ko ang pangatlong sako. Sa loob ay may 2 buhay na maliit na tigre. Wala pa rin silang malay. Malamang ay pinatulog sila. Nagpatuloy ako sa paghahalungkat. Ang pinakakailangan ko ngayon ay isang cellphone. O anumang kagamitan na pwedeng makipag-ugnayan sa labas. Sa ganitong paraan, masusubaybayan ko ang sitwasyon sa labas anumang oras. Bukod sa 3 malalaking itim na sako sa sahig, mayroon ding ilang backpack ng mga poacher. Ibinuhos ko ang lahat ng laman. Marami-rami ring magagandang bagay. Mayroong isang notebook. Detalyadong nakatala rito ang mga ginawa nila sa loob ng maraming taon. Karamihan ay impormasyon tungkol sa iba't ibang kagubatan. Kasama na itong daling primeval forest kung nasaan ako ngayon. Naghalungkat pa ako ng kaunti. Sa isa pang backpack, nakakita ako ng isang smartphone. Isang power bank na puno ang karga. At mayroon ding isang maliit na hand crank generator. Talagang kung ano ang kailangan ko, iyon ang dumating. Tuwang-tuwa ako, at sa sandaling iyon, nagising ang 2 maliit na tigre. Nakita nila ako pero hindi sila tumakbo. Sa halip, agad nilang prinotektahan ang bangkay ng Siberian tiger sa harap nila. At ipinakita sa akin ang kanilang mga pangil. Habang tinitingnan ko sila, ang liliit ng kanilang katawan. Sa tingin ko'y hindi rin makakapagbigay ng gaanong enerhiya. Nagpa siya akong kainin muna ang brown bear, para malaman kung maaari ba akong direktang mag-evolve. Ibinuka ko ang aking bibig, itinutok sa malaking brown bear, at nilamon ito ng buo. Uri, wild boar, timbang, 950 gin, konstitusyon, 100, lakas, 120. 50 gin na lang ang kulang para ako mag-evolve. Napunta ang tingin ko sa 2 maliit na tigre. Nanginginig ang buong katawan ng 2 paslit, lalong lumakas ang kanilang panginginig. Pero sa huli, hindi ko sila sinaktan. Sa halip, tiningnan ko ang Siberian tiger sa likuran nila. Dahil dito, lalo pa silang nanginig. Pero mahigpit pa rin nila itong binabantayan. Walang tigil silang umuungol para takutin ako. Pero bigla na lang tumakbo papalayo ang isa sa kanila. Hindi ko siya hinabol at nagpatuloy lang ako sa paglapit. Hindi pa gumagalaw ang Siberian tiger. Ang tumakbo kanina ay biglang bumalik. May kagat-kagat itong isang maitim na brown na supot. Tumakbo ito sa harap ko at bigla itong inihagis. Pagkatapos ay bumalik ito para protektahan ng Siberian tiger. Mula sa supot ay gamulong ang isang tumpok ng mga halamang gamot. Lingzi, ginseng, at foti ang kumalat sa lupa. Ibinuka ko ang aking bibig at ginamit ang aking swallowing technique. Ang mga halamang gamot sa lupa ay agad na naging daloy ng hangin. At nilamon ko ito sa isang higop lang. Ang timbang ko ay lumampas na sa 500 kilo.
Nagsimulang magbago ng malaki ang katawan ko na kitang-kita. Mabilis na nawala ang maitim na brown kong balahibo. At naging isang maningning na pula kape. Sa bawat kasukasuan at mahalagang bahagi ng aking katawan, ay tinubuan ng matitigas na itim na kaliskis na baluti. Sa apat kong binti ay lumitaw ang mga misteryoso at komplikadong guhit. Nag-evolve ako bilang isang bagong species, ang Black Armored Pig. Nagising ang aking skill, ang Black Armor, na kayang bumalot sa buong katawan ko. Immune sa mga ordinaryong physical damage. Matapos kong maintindihan ang lahat ng impormasyon, lumingon ako sa dalawang maliit na tigre. Dahil sa nangyari kanina, nalaman kong hindi lang matalino ang dalawang ito, kundi nakakatakot din ang kanilang katapatan sa kasama nila. Nagpasya akong kunin sila para maging kasama. Hindi ko kinain ang Siberian Tiger. Sa halip, nagukay ako ng butas at inilibing ito. Dahil sa ginawa kong iyon, ang galit sa akin ng dalawang maliit na tigre, ay biglang nabawasan ng husto. Umungol ako sa kanila ng isang beses, at inihagis ang isang backpack sa harapan nila. Sinensyasan ko sila na magpalitan sa pagbuhat kapag napagod. Nakakagulat, pero naintindihan talaga ng dalawang maliit na tigre. Kinuha nila ang backpack at masunor ang sumunod sa likod ko. Umalis kami sa kampo, habang naglalakad ako papalalim sa gubat. Sinusuri ko ang mga kondisyon para sa susunod na ebolusyon. Hindi ko inasahan na ang susunod na ebolusyon ay mangangailangan pala ng 20,000 gene. Grabe naman ang numerong ito. Bigla kong naalala ang notebook na iyon. Nakasulat doon ang tungkol sa gubat na ito. Kasama ang mga lokasyon ng maraming malalaking hayop. Gamit ang buhay na mapang ito. Habang daan ay kain lang ako ng kain. Nilalamon ng iba't ibang malalaking hayop. At ang katawan ko ay lumalaki sa nakakagulat na bilis. Siyempre, bukod sa pangangaso, ang pinakamahalagang bagay na ginagawa ko araw-araw ay ang pagsubaybay sa balita. Ay magsisimula ng tumanggap ng maraming disipulo mula ngayon. Kasama ang sariling lakas, ito ay nahahati sa 10 pangunahing antas. Inaasahan ng lahat ng martial artist na magsanay ng mabuti, upang maabot ang tuktok sa lalong madaling panahon. Bigla na lang umugang ang isip ko. Kailan pa nagkaroon ng ganitong organisasyon ang Waksha? Ngayon, pati ba naman ang mga antas ng cultivation ay inilabas na nila sa publiko? Hindi ko maiwasang tumingala sa langit. Ang malaking pagbabagong hinulaan ko noon ay mukhang magkakatotoo na nga. Pero sa ngayon, malayo pa ako sa aking pangalawang ebolusyon. Kailangan ko ng bilisin. Tumawag ako, at kasama ang dalawa kong alalay, nagpatuloy kami sa pagpunta sa timog. Walang alala naming sinalakay ang gubat. Sinusunod ang prinsipyo na ubusin ang lahat ng madadaanan. Sa loob lang ng ilang araw, ang timbang ko ay umabot na agad sa 3,000 gin. Lalo pang lumakas at lumaki ang katawan ko. Matapos kainin ng ilang kaawa-awang USA, huminto ako sa tabi ng isang malinaw na lawa-lawaan. Ang dalawang maliit na tigre, hindi na kailangan pang tawagin, tuwang-tuwa silang tumalon sa tubig para maglaro. Hindi ko na sila pinansin. Dumiretso ako sa malambot na damuhan at mahimbing na natulog. At sa pagtulog kong iyon, muntik na akong hindi na magising magpakailanman. Bigla akong nagising sa isang malakas na tanggal ng tigre. Yun pala ay isang dambuhalang sawan na nagtatago sa tubig. At papalapit ito sa akin. Ang haba ng dambuhalang ito ay higit sa 12 metro. Nakatago ang kalahati ng katawan nito sa tubig. Ang malamig nitong mga mata ay nakatitig sa akin habang bumabangon ako. Dahil sa gulat at galit, agad akong sumugod. Ngunit, ang mabangis na pag-atake na ito ay madali lang naharangan ng dambuhalang sawa. Dahil pinabagal ako ng husto ng tubig, habang ang dambuhalang sawa ay hindi man lang naapektuhan sa loob nito. Matapos maharangan ng pagsugod ko, hindi pa ako nakakaatake muli. Nang ihampas ako ng makapal na buntot nito papasok sa tubig. Nakita ng mga maliit na tigre na hinampas ako papasok sa tubig. At umungal sila sa galit. Ang ginawa nilang ito ay lalong ikinagalit ng dambuhala. Mabilis itong lumangoy papalapit sa pampang. Nang malapit na ang ulo nito sa pampang, isang malakas na puwersa ang kumagit sa buntot nito. At inihagis ito sa damuhan sa pampang. Iyon pala, nang ihagis ako sa tubig kanina ay na-activate ang aking Black Armor skill. Sinalo ng Black Armor sa aking katawan ang impact. Ang pulang balahibo ko ay nagliyab ng totoong apoy. Ang aking pisikal na kakayahan ay agad na dumb-oval pa. Pagkatapos ay muli akong nagsagawa ng biglaang pag-atake. Nagpumiglas ang dambuhalang sawa na naihagis ko at pumulupot sa akin. Pero wala itong nagawa, laban sa Black Armor ko at walang awa ko itong pinagkakagat. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay hindi na gumalaw ang dambuhalang sawa. Saka lang ako nakahinga ng maluwag. Kinagat ko ang isang bahagi ng buntot at ibinigay sa dalawang maliit na tigre. Habang dahan-dahan kong nilalantakan ang dambuhala, sa di kalayuan, isang puting lobo na may habang 4 na metro. Nakatitig sa dalawang batang tigre sa tabi ko. Agad akong lumingon nang makaramdam ako ng ibang presensya. Sakto kong nakita ang pares ng matang walang emosyon. Isa itong ligaw na lobo na nag-iisa. May layo itong 200 metro mula sa akin. Sa normal na sitwasyon, hindi niya ako mahahabol. Pero naghahanap ata siya ng katapusan niya. Naglakas loob siyang pag-intersen ang mga alagad ko. Kaya kailangan ko na siyang ipadala sa kabilang buhay. Habang sinasabi iyon, ang buong katawan ko ay agad na natakpan ng maitim na kaliskis. At ang temperatura sa paligid ay biglang tumaas. Bago pa man may maramdaman ang lobo, nakakita na siya ng isang malaking itim na anino, na sumusugod sa bilis na hindi niya sukat akalain. Isang malakas na kalabog. Ang 4 na metrong haba na lobo ay agad na tumalsik ng 100 metro ang layo.
Malakas itong bumagsak sa isang puno bago tuluyang huminto. Iginiling ko ang aking ulo. At sinenyasan ang dalawang batang tigre. Nakalad ka rin pabalik ang bangkay ng lobong iyon. Agad namang naintindihan ng mga batang tigre. At tuwang-tuwa nilang kinalagkad ang bangkay ng lobo. Matapos kong sunod-sunod na lamunin ang dalawa, na malalaking halimaw, naramdaman kong kumakalat ang init sa buong katawan ko. Isang malakas na enerhiya ang patuloy na dumadaloy sa akin. At dahan-daang lumalaki ang aking katawan. System, ipakita ang aking stats. Uri, Black Armored Pig. Timbang, 3,600 gin. Lakas, 650 puntos. Hay, malayo pa pala ako sa 20,000 gin. Magpapahinga na muna ako, at habang mahimbing akong natutulog, sa isang walang katapusang baybayin, isang matinding labanan ang nagaganap dito. Sa likod nito ay may mga nagtataasang itim na pader. Kabilang sa kanila, si Master Chen ay malubhang nasugatan. Si Chi Fang Jian ay mag-isang pumatay ng isang butiking may sungay. Sige, naiintindihan ko. Ipagpatuloy ang mahigpit na pagbabantay. Dahan-daang huminga ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Ang pangalan niya ay Tian Meng. Siya ang pinuno ng base. Simula nang lumitaw ang mga hamog sa dagat ilang taon na ang nakalipas. Araw-araw na lang sama-sama ang sitwasyon dito. Alam niyang hindi magtatagal ay mabubunyag na rin ang lahat. Tanging sa pamamagitan lamang ng pagsasanay ng maraming malalakas na mandirigma, sa kanila malalabanan ang mga halimaw na ito. At habang ang iba't ibang base sa huwaksya ay naglalabanan ng husto. Ako naman ay mahimbing na natutulog sa kalaliman ng daling forest. Ganon din ang dalawang maliliit na tigre. Pero halatang halata, mas malaki na naman ang katawan namin kumpara sa dati. Ang haba ko ngayon ay umaabot na sa 7 metro. At ang taas ko ay umabot na sa 3 metro. Isa na akong tunay na tangke sa lupa. Tingin ko kahit na makaharap ko pa ang mga sinaunang dinosaur. Kaya ko silang patumbahin sa isang bangga lang. At ang dahilan kung bakit ako lumaki ng ganito kabilis, ay dahil sa mga nahuli ko sa mga panahong ito. Bunga ito ng pangangaso ko sa kagubatang ito. Sa panahong nasa timog na rehiyon ako, nakahuli ako ng napakaraming malalaking hayop. Nakaharap ko rin ang ilang tunay na hari ng lugar na ito. Ang pinakamahirap na hayop na nakalaban ko sa timog na rehiyon ay isang unggoy na may pulang balahibo na may habang higit sa 3 metro. Napakabilis tumakbo ng nilalang na iyon. Untik nang matangay ng unggoy ang dalawang maliliit na tigre. Bukod sa nakakainis na unggoy na iyon, nakaharap din ako ng isang dambuhalang brown bear na may habang higit sa 7 metro, isang asul na lobo na may habang 5 metro, at isang dambuhalang sawa na halos 20 metro ang haba. Ang lakas ng mga hayop na ito ay talagang nakakatakot. Kung hindi ko gagamitin ang aking itim na baluti, sa tingin ko ay mahihirapan akong talunin ang mga hayop na ito. At ayon sa nakasulat sa notebook, ang itim na tigreng iyon na tinatawag na banal na hayop, wala pa ring anumang natutuklasan. May kutob ako, na ang itim na tigreng iyon ang aking tunay na kalaban. Bahala na, hindi ko na muna iisipin. May dagdag na pagkain tayo ngayon. Uunahin nating tapusin ang brown bear na iyon. Tinawag ko ang dalawang batang tigre, at naglakad kami patungo sa isang bundok sa katimugang bahagi. Ang lungga ng brown bear na iyon ay nasa loob ng isang kuweba. Hindi nagtagal, isang madilim at napakalaking kuweba. Ang lumitaw sa aking harapan. Ang dalawang batang tigre ay nagtago sa aking likuran. At nagsimula na silang magingay. Pagkatapos, narinig mula sa loob ng kuweba ang tunog ng gumugulong na malalaking bato. Isang dambuhalang brown bear. Ang lumabas mula sa kuweba habang nakatayo sa dalawang paa. Bumabalot sa katawan nito ang isang mabangis na aura. Kaya hindi ko maiwasang mapaisip. Ano kaya ang kinakain ng isang ito at ganito siya kalaki? Kahit na magkasing laki kami ng katawan ng brown bear. Pero kapag tumayo ang brown bear na ito, mas mukha siyang mas matikas kaysa sa akin. Direktang humarap sa akin ang brown bear. At nagpakawala ng isang marahas na Eitangal. Malinaw na nakilala niya rin ako. Dahil sa katunayan, noong nakaraan, naglaban na kami ng isang beses. Pero noong mga oras na iyon, hindi ko ginamit ang aking mga skill. Ngayon, masasabing nagkita muli ang magkaaway. Talagang matindi ang galit sa pagitan namin. Walang nang maraming salita, ang dalawang dambuhalang katawan ay direktang nagbanggaan. Ang malakas na tunog ng pagbabanggaan ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Ang aking mga pilak na pangil ay muling pumila sa balat ng brown bear. Pero nasangga rin ng brown bear ang aking pag-atake. Isang malakas na kalabog, isa na namang malakas na pagbabanggaan ang naganap. Sa pagkakataong ito, direktang natamba sa lupa ang brown bear. Pero agad din siyang bumangon mula sa lupa. Kahit na mas mataas ang depensa ko kaysa sa brown bear, ang kanyang malalaking kamay ay nagawa pa ring samugat sa aking balat. Hindi ko na ito maaaring patagilan pa. Kung magpapatuloy kami sa ganitong laban, baka abutin kami ng isang buong araw. Mayroon pa kayang ibang mga dambuhalang hayop sa gubat? Biglang may pumasok sa isip ko. Unti-unting bumalat sa katawan ko ang itim na baluti. Biglang uminit ang hangin sa paligid. Sa sandaling tuluyang nabalot ng itim na baluti ang aking katawan. Naramdaman ko ang paglakas ng aking katawan ng ilang beses. At ang depensa ko ay naging nakakatakot na sa tindi. Tinitingnan ako ng brown bear sa aking anyong ngayon. May bahid ng kaba na lumitaw sa kanyang mga mata. Nang akma na siyang aatras, ang aking katawan ay biglang naging isang rumaragasang itim na agos. Pagkatapos ng isang nakabibinging pagsabog, isang malakas na kalabog, ang wala ng buhay na brown bear ay dumulas pababa mula sa pader na bato. Nagpatilamsik ito ng alikabok sa sahig.
Ang dalawang maliit na tigre ay tuwang-tuwang nagtalon. Nakatitig ang kanilang mga mata sa isa sa mga paa ng brown bear. Sinabihan ko sila na mamaya na kumain, at tingnan kung may iba pang oso sa loob ng kuweba. Pagkatapos, dinala ko ang dalawang maliit na tigre sa loob ng kuweba. Ang kuweba ay mas malaki pa kaysa sa inaasahan ko. Kahit ako ay malayang nakakagalaw sa loob. Habang patuloy akong naglalakad papasok sa kuweba, nakakita ako ng napakaraming mga halaman at bulaklak. Kasama na roon ang ilang mga hindi kilalang prutas, na naglalabas ng isang banayad at mabangong amoy. Alam kong siguradong magagandang bagay ang mga ito. Yung 7 metrong taas na brown bear, bilang isa sa mga pinakamalakas sa gubat na ito. Talagang marunong siyang pumili ng magandang lugar. Nang makarating ako sa pinakamalalim na bahagi ng kuweba, nakakita ako ng isang malaking lawa-lawaan sa sahig. May umaagos ditong kulay gintong likido. Ang laking lawa ng pulot. Pinatay kaya ng brown bear na iyon ang reyna ng mga pukyutan. Hindi ko maiwasang mag-isip, matapos kong suriin ng mabuti ang buong kuweba. Iniwan ko ang dalawang matatakaw na maliit na tigre, na umiinom ng pulot, at ako na may lumabas ng kuweba. Paglingon ko, tiningnan ko ang napakalaking katawan ng brown bear. Una, hiniwa ko ang isang paa ng oso, para sa dalawa kong kasama. Pagkatapos ay sinimulan ko ng lumunin ang brown bear. Isang napakalakas na init ang patuloy na bumabalot sa aking katawan. Pakiramdam ko ay naging isa akong gumagalaw na pugon. Dahil sa sitwasyong ito, nagpasya akong bumalik sa kuweba para matulog. Pagkatapos kong uminom ng ilang lagok ng pulot, nakatulog ako ng mahimbing. Hindi ko namamalayan, unti-unti na ring lumalaki ang aking katawan. Pagkalipas ng ilang araw sa loob ng kuweba, ang haba ng katawan ko ay umabot na sa 9 na metro. At 4 na metro ang taas, kahit nasa buong katimugang rehiyon. Isa na ako sa pinakamalaking nilalang na walang katulad. Hindi, kailangan kong humanap ng madaling bibiktimahin ngayon. Hahanapin ko sila isa-isa, uunahin kong tapusin ang sawan na nasa tubig. Pagkatapos ay lilipulin ko ang lahat ng mababangis na hayop. Imposibleng hindi ko mahanap ang itim na tigreng iyon. Hindi ko maiwasang magsimulang magplano sa aking isipan. At ang dahilan kung bakit ngayon ko lang guguluhin ang sawan na iyon, ay dahil mas malaki pa ang katawan ng ahas na iyon noon. At saka, nasa tubig pa siya. Noon, hindi ako lubos na sigurado kung kaya ko siyang labanan. Ngayong lumaki na ang katawan ko, pakiramdam ko ay madali ko na lang mapapatamba ang ahas na iyon. Pero bago ako umalis, magsa-cellphone muna ako sandali. Nang maisip ko ito, umupo ulit ako. At gaya ng dati, nagsimula akong magbasa ng balita. Pero ang balitang iniulat ngayon, ay labis kong ikinagulat. Ayon sa ulat ng istasyong ito, sa baybayin ng bansang Socorro, hindi mabilang na mga halimaw ang pumasok sa mga lungsod ng bansang Socorro, na nagdulot ng malawakang pagpatay. Sa kasalukuyan, maraming refugee mula sa bansang Socorro ang tumatakas patungo sa ibang bansa. Ayon sa pinakabagong ulat, humingi ng tulong ang bansang Socorro sa Amerika. Ngunit wala pa silang natatanggap na anumang tugon. Sa ibaba ng balita, sumabog ang mga komento ng maraming netizens. Anong nangyayari? Pagkagising ko, bagsak na pala ang Japan. Ano ba talaga ang nangyari? Paano nasira ang depensa sa baybayin ng bansang Socorro? Sa gitna ng usapan ng maraming netizens, isang netizen ang biglang nag-post ng isang litrato. Isang 9 na metrong higanteng butiki ang nakita, na diretsong dinurog sa kagat ang isang tangke. Nang makita ang larawang ito, maraming netizens ang biglang natahimik sandali. Pagkatapos ay sumiklab ang mas matinding usapan. Alam ng gobyerno na hindi na nila ito may tatago ng matagal. Ngayon ay unti-unti na rin silang naglalabas ng impormasyon. May ilan ding mabilis makasagap ng balita sa internet. Sa tuwing may inilalabas silang balita, palaging nalilito ang lahat. Nang makita ko ang usapan ng lahat, hindi ko napigil ang sumali rin. Dahan-dahan akong nag-type ng isang linya. Hindi kakayanin ng halimaw na yan ang isang atake ko. Isang segundo lang ang lumipas. Nagsimula ng kumontra ang napakaraming netizens. Nagyayabang ka lang. Ang master ko ay ang pinuno ng Fangkan Mountain. Kahit ang atake niya ay hindi kayang patayin ng halimaw na yan. Posible pang pareho silang malubhang masugatan ng halimaw na yan. Ikaw pa, huwag nyo nang pansinin yan. Baliw na siguro tong taong to. Hoy, ikaw sa taas, binubuking mo naman yung master mo. Hindi ka ba noon babanatan? Huwag kang mag-alala, hindi nag-i-internet ang master ko. Tsaka hindi niya rin naman alam kung sino ako. Nang makita ko ang mga komentong ito, napangiti na lang ako ng maluwag. Higit pa sa inaakala ninyo ang lakas ko. Matapos mag-scroll pa ng ilang balita, naramdaman ko na naman ang pangangailangan na magmadali. Ang lakas ng mga butiking yun ay kapantay na ng mga higanteng oso. Kailangan ko pa ring mag-evolve agad. Lumipas na naman ang 3 araw. Hindi ako nagpabeya sa mga panahong ito. Walang tigil kong nililinis ang Devourer system. Tingnan ang aking impormasyon. Halos naubos ko ng patayin ng mga higanteng halimaw sa lugar na ito. Malayo pa sa 2,000 puntos ng lakas at laki. Medyo malayo pa talaga. At saka yung tungkol sa pagsisimula ng mundo. Yung pagbabalik ng mahiwagang lakas ay sobrang pinag-uusapan online ngayon. Habang sinasabi ito, tumingin ako sa aking tabi. Alam nyo bang dalawa kung ano ang nangyayari? Narinig ko na maraming higanteng halimaw ang nag-i-evolve. Nang marinig iyon, marahan akong napabuntong hininga. Kahit ako ay hindi alam kung anong nangyayari. Siguradong mas lalo kayong walang alam. Ngayong ang laki ko na ay umabot na sa 11 metro.
Katumbas na ako ng isang pambihirang pinakamataas na pinuno ng kagubatan. Kahit yung nakakainis na malaking unggoy na may pulang buhok, hindi na basta-basta naglalakas loob na guluhin ako. Hindi nakalayuan ang dalampasigan mula rito. Tara, tingnan natin kung makakatagpo tayo ng malaking butiki. Pagkasabi niyon, dinala ko ang 2 tigre patungo sa dalampasigan. Ang kagubatan ng timog na isla ay konektado sa bakaanan ng dagat. Mayroon ding isang base militar doon. Pero, kakaunti lang ang mga halimaw na umaahon mula rito. Kaya naman, ang base militar na ito ay isa sa 24 na base militar na may pinakakaunting nasawi. Ang base militar ay itinayo sa isang maliit na isla sa dagat. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng uniforme ng general ang nakatingin sa radar sa kanyang harapan. Isang bakas ng pagkaseryoso ang lumitaw sa kanyang mga mata. Gumalaw ang halimaw na ipinapakita sa radar. Ang halimaw na iyon ay ang natuklasan natin sa kalupaan. Ang halimaw na may pinakamataas na init na na-detect. Kahit ang mga tentacle lizard sa dagat ay hindi ito mapapantayan. Sir, itututok ba natin ang mga kanyan sa halimaw na ito? Huwag muna. Ang military district sa kalupaan ay may kinakaharap na dambuhalang halimaw. Habang kailangan nating harapin ang mga tentacle lizard sa ating teritoryo. Base sa mga nakaraang karanasan, hindi magtatagal. Marahil ay isang malaking grupo ng mga tentacle lizard ang magpapakita rito. Seryosong tumango ang general na nasa katanghaliang gulang. Suriin ang mga bala, maging handa sa pakikipaglaban anumang oras. At habang ang base militar ay nakaalerto, ako naman ay dahan-daang naglalakad sa gitna ng kagubatan. At nakarating na sa baybayin. Pagkatapos ay inamoy ko ang hangin. Hindi ako nagkakamali, talagang may amoy ng mga tentacle lizard dito. Hindi ko inasahan na ganito pala kalapit sa akin ang mga tentacle lizard. 10 na lang na araw ang natitira bago ang pagsisimula ng langit at lupa na hinulaan online. Para sa akin ngayon, ang dalampasigang ito, maaari itong ituring na isang kayamanang lugar. Pagkalipas ng 2 araw, tuwang-tuwa kong pinanood ang butiki sa di kalayuan na may habang 9 na metro. Kung ikukumpara sa matipuno kong pangangatawan, ang 2 butiking ito ay parang mga payatat na aso lang. At nang makita ko ng 2 malalaking butiki, hindi sila basta-basta sumugod. Sa halip ay dahan-dahan silang umaatres. Marahil ay nararamdaman nila na ako'y hindi dapat banggin. Hahayaan ko pa ba kayong makatakas? Tiningnan ko nang may paghamak ang 2 payatat na aso. Ang dambuhala kong katawan ay parang isang bulldozer na direktang bumangga sa kanila. Nakita ng 2 butiki na hindi na sila makakatakas. Kaya naglabas din sila ng pangil at kuko at nagsimulang lumaban. Ngunit sa sandaling magdikit kami, agad silang tumilapon sa lakas ng pagkakabangga. Ang matitibay nilang balat ay nahiwa ng malaki ng aking mga pilak na pangil. Hindi ko binigyan ng pagkakataon ang 2 butiki na makahinga. Isa na namang malupit na pagsugod. Direkta kong pinatay ang 2 butiki. Ang eksenang ito ay malinaw na nakuna ng kalapit na base militar. Ang nasa katanghaliang gulang na opisyal sa base militar ay may bakas ng matinding pagkabigla sa kanyang mga mata. At may kasama pang bahagyang takot. Ang mga butiking may galamin na sobrang hirap nilang kalabanin ay natalo lang ng ganoon kadali. Kung ito ay ipopost sa internet ng waksya, tiyak na magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Gaano kahaba ang 2 butiking iyon? Katumbas sila ng anong antas? Ayon sa datos na nakuha ng radar, ang 2 butiking ito ay parehong umabot sa haba na 9.5 metro. Katumbas ng kasukdulan ng antas ng butong bakal. Ngunit para mapatay ang ganitong uri ng butiki, tanging isang nilalang na nasa ika-6 na baitang ng antas ng mataas na uri ang makakagawa nito. Sa totoo lang, maraming malalakas na nilalang sa loob ng base militar. Kung sasabihin natin, ang pag-akyat mula ika-8 baitang ng antas ng balat bakal patungo sa ika-7 baitang ng antas ng butong bakal ay isang malaking pagsubok. Kung gayon, ang pag-akyat mula ika-7 baitang ng antas ng butong bakal patungo sa ika-6 na baitang ng antas ng pakikiramdam ay para ng isang bangin na hindi matatawid. Mula sa ika-9 na baitang ng antas ng lihim na simula hanggang sa ika-7 baitang ng antas ng butong bakal ay tinatawag na mababang 3 antas. Ang ika-6 na baitang ng antas ng pakikiramdam ay kabilang nasa gitnang 3 antas. Ang mga pinuno ng iba't ibang dakilang sekta at tanyag na bundok. Karamihan ay nasa ganitong antas. Sa totoo lang, hindi maiiwasan na matalo ang Sakura Country ng mga halimaw na butiki. Ang isang ordinaryong halimaw na butiki ay katumbas na ng isang tao. Ang 3 mababang antas, mayroon ding maraming malalaking butiki na mahigit 10 metro ang laki. Katumbas ng iba't ibang antas sa gitnang 3 antas. Sa loob ng saklaw na iyon, ang mga kanyan at artilleria ng Sakura Country ay hindi nabanta sa kanila. Nagtanong muli ang opisyal na nasa katanghaliang gulang. Nalaman niyo na ba kung anong antas ng halimaw na baboy Ramon na iyon? Hindi ginamit ng halimaw na iyon ang kanyang buong lakas. At base sa heat signature, sa loob ng katawan ng halimaw na iyon, tila may nakatagong napakalakas na enerhiya. Hindi matansya ang tunay niyang lakas. Ibig sabihin ba nito, isa na naman itong nilalang na katumbas ng hari ng mga butiki? Kinaladkad ko ang 2 malaking butiki pabalik sa kuweba at sinimulang lamunin sila. At hindi birong enerhiya ang naibigay nila. Nararamdaman ko ang sunod-sunod na pag-init sa loob ng aking katawan. Pati ang aking lakas at laki ay dahan-daang tumataas. Habang palakas ako ng palakas, hindi ko maiwasang tingnan ang 2 kong alalay sa tabi. Hindi ko napigil ang sigawan sila. Napakasama ng ipinakita ninyo kanina. Bilang mga supling ng hari ng kagubatan, nagpatakot kayo sa isang butiki lang.
Kahit na medyo malaki ang butiking iyon, pwede nyo namang sabay na sugurin, di ba? Mahinang umungol ang dalawang tigre. Hindi sila nang ahas na lumaban. Pagkatapos, sinabi ko ulit, mula ngayon, tatawagin ko kayong Tigre 1 at Tigre 2. Tumango ang dalawang tigre na tila naiintindihan pero hindi. Para sa dalawang alalay kong ito, plano kong sanayin sila ng mabuti. Tutal, sila ang hari ng mga hayop. Sa kaunting pagsasanay lang, magiging kanang kamay ko na sila. Kahit na nakakatakot tingnan ang mga butiking 9 na metro ang haba. Sa tingin ko, kapag umabot na sa 5 metro ang dalawang tigreng ito, madali na lang nilang matatalo ang mga butiking iyon. Malapit nang magsimula ang bagong panahon. Sa mga panahong ito, kailangan kong mas madalas na magpunta sa tabing dagat. Sana makakita pa ako ng mas maraming butiki. Mas mabilis akong makakapag-evolve. Malapit na. System, tingnan ang aking kasalukuyang mga katangian. Lason, 2,000 kilo. Lakas, 1,100 puntos. Kakayahan, sining ng paglamon. Malapit na, kailangan ko lang pumatay ng ilan pang mga butiki. Siguro ay makakapag-evolve pa ako ng isang beses bago magsimula ang bagong panahon. Mula nang magkaroon ako ng layunin. Araw-araw kong dinadala ang aking dalawang alagad, papunta sa dalampasigan, para maghanap ng mga butiking may antena. Samantala, sa base militar na nasa isang maliit na isla, nitong mga nakaraang araw ay talagang naramdaman nila ang aking lakas. Ilan ang napatay ngayong araw? Report, General. Isa sa mga iyon ay mahigit 10 metro. Sino ang mag-aakala na may ganito kalaking halimaw pa sa gubat? Binibigyan din ng malaking importansya ng military district ang Haring Baboy Ramon na ito. Itinuring nila itong isa sa mga pinakatagong lihim. Kung makukuha lang natin ang loob ng Haring Baboy Ramon na iyan. Maganda sana kung mapapakinabangan natin siya. Sir, subukan nating makipag-ugnayan sa Haring Baboy Ramon na ito. Sa tingin ko, iba ang Haring Baboy Ramon na ito sa ibang mga halimaw. Nag-ampon lang siya ng 2 tigre. At ang tanging pinupuntirya niyang patayin ay ang mga butiking may antena. Hindi pa ito ang tamang panahon. Kailangan talaga nating kausapin ang Haring Baboy Ramon na iyan. Ngunit hindi ngayon ang oras para subukan ang 2 maliit na tigre. Siguradong may itinatagong sikreto ang Haring Baboy Ramon na iyan. Ako naman na nasa dalampasigan, ay matagal nang napansin ang base sa di kalayuan. Ngunit hindi ko ito pinansin. Hila-hila ang aking mga nahuli. Muli akong bumalik sa loob ng kuweba. Tigre 1, Tigre 2. Hali kayo, magkakaroon tayo ng pagtatasa. Maganda ang ginawa ninyong dalawa ngayon. At least, hindi kayo tumakbo. Kahit na hindi nyo man lang masira ang kanilang depensa. May puwang pa rin para sa pag-unlad. Kumain na kayo. Pagkasabi ko nyon, hinigop ko ang ilang malalaking butiki papasok sa aking bibig. Sa isang iglap, lumipas na naman ang ilang araw. Nitong mga nakaraang araw, araw-araw akong pumupunta sa dalampasigan para maghanap ng mga butiki. Pero paunti na ng paunti ang mga tentacle lizard. Gayunpaman, malapit na rin ako sa bingit ng ebolusyon. Isang araw, habang tinitingnan ko ang mga balita, bigla akong nakakita ng isang nakakagulat na anunsyo. Iniulat ng istasyong ito na ang base number 23 ay nasakop ng mga tentacle lizard. Kabilang sa mga nasawi ay si Master Leo, ang pinuno ng Jiahua Mountain. Kasabay nito, marami ring mga bayaning sibilyan ang namatay sa labanan. Sa kasalukuyan, ang mundo sa labas ay abala sa paglaban sa mga halimaw. O kaya naman ay puspusan sa pag-eensayo. Kung ikukumpara, medyo kampante pa rin ang mga araw ko. Binabantayan ko lang itong gubat na malapit sa dagat. Hindi ko na nga kailangan pang maghanap ng sarili kong pagkain. Lumipas pa ang ilang araw na ganito. Gaya ng dati, kasama ko ang 2 kong alalay. Naglakad-lakad kami sa may dalampasigan. Bigla, naramdaman ko ang isang napakalakas na enerhiya na nagmumula sa lupa. Sa hangin, naghahalo-halo ang iba't ibang daloy ng enerhiya. Pagsisimula ng isang bagong panahon. Muling pagkabuhay ng espiritual na enerhiya. Agad kong naisip ang mga salitang iyon. Hindi nagtagal, ang buong mundo ay tila nabalot sa isang kulay abong ulap ng enerhiya. Ang devo-uring teknik sa loob ng katawan ko ay kusang nagsimulang gumana. Ang napakaraming espiritual na enerhiya sa paligid ay direktang sinipsip papasok sa aking katawan. Ako, na matagal nang nasa bingit ng ebolusyon, sa sandaling iyon ng pagsisimula ng bagong panahon, ay biglang nag-level up. Ang 2 maliit na tigre sa tabi ko ay tila may naramdaman din. Tahimik lang silang nanatili sa tabi ko, at ang kanilang mga katawan ay dahan-dahan ding nagbabago. Ang buong lupain ng China, maging ang buong mundo, ay sumasailalim sa matinding pagbabago. Samantala, sa walang katapusang kalaliman ng dagat, mayroong isang napakalaking isla. Dito, ang espiritual na enerhiya ay nagtipon at naging isang buhawi. Ilang dambuhalang halimaw ang nakatayo sa ibabaw nito. Umuungol ng pagkalakas-lakas na halos yumanig sa kalangitan. Ang kanilang mga anyo ay nananatiling matatag sa gitna ng malakas na bagyo. Habang dahan-dahan ding nagbabago. Kabilang sa kanila, isang dambuhalang butiki na nakatayo sa hilagang silangan ang may pinakamalaking pagbabago. May bahagyang liwanag ng bituin na lumalabas mula sa kanyang katawan. At ang kanyang mga mata ay naglalabas din ng pulang liwanag. Ipinapakita nito ang kanyang kalupitan at kabangisan. Siya ang hari ng mga butiki na sumaikop sa iba't ibang bansa. Ang unos ng enerhiya na ito ay tumagal ng 3 araw at 3 gabi. Ang kuryente at komunikasyon sa buong mundo ay direktang naparalisa dahil sa unos na ito. Ang ilang maliliit na bansa ay tuluyan pang nawalan ng kakayahang makipag-ugnayan. Pagkalipas ng 3 araw, sa isang kuweba sa Great Ridge Forest,
Dalawang tigre na may habang higit sa 5 metro ay kasalukuyang nasa harap ng isang dambuhalang nilalang na may habang higit sa 15 metro. Natutulog. Dahan-dahan akong nagising mula sa aking pagkakatulog. Ipinagpag ko ang alikabok sa aking katawan. Ngayon, ang taas ko ay higit na sa 6 na metro. Sa buong katawan ko, ang dating itim na baluti sa mga mahahalagang bahagi ay naging kulay ginto na sa ilalim ng sikat ng araw. Ang aking katawan ay naglalabas ng bahagyang gininto ang liwanag. Tila mas bumagay ang gintong baluti at ang aking nag-aapoy na pulang balahibo. Kung dati ay mukha akong isang mabangis na halimaw, ngayon ay para na akong isang banal na nilalang. Ito na ba ang simula ng isang bagong mundo? Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng enerhiya. System, tingnan ang aking mga katangian. Timbang, 25,000 gin. Lakas, 2,500 puntos. Mga kakayahang humigop, gintong baluti, liyab na kristal. Gaya ng inaasahan, ang aking itim na baluti ay direktang naging gintong baluti. At nakakuha pa ako ng bagong kakayahan, ang liyab na kristal. Oras na para lumabas at maglakad-lakad. Sakto, masusubukan ko ang aking bagong kakayahan. Gaya ng nakagawian, isinama ko ang 2 tigre papunta sa dalampasigan. Ngunit paglapit pa lang namin sa dalampasigan, agad kaming nakarinig ng sunod-sunod na pagsabog ng kanyan. Sa di kalayuan, ang base militar sa maliit na isla ay walang tigil sa pagpapaputok. Ngunit sa kabila ng napakalakas na putukan, ang isang grupo ng mga nilalang sa kabilang panig ay halos walang natamong pinsala dahil sila ay isang grupo ng mga dambuhalang butiki. Mayroon silang mahigit sa 10. Ang namumuna sa kanila ay may haba na umaabot sa nakakagulat na 20 metro model. Nakabalot sa kanyang katawan ang malamig at magaang na baluti. Kahit natamaan pa siya ng ilang putok ng kanyan, magdudulot lamang ito ng maliliit na sugat. Sa loob ng base, seryoso ang mukha ni Liuda. At sa kanyang katawan, naglalabas na ng aura ng 9th rank Hidden Origin Realm. Dahil sa pagsisimula ng bagong panahon, at pagbabalik ng spiritual energy, nadagdagan pa ng 5 8th rank Iron Skin Realm ang kanyang mga tauhan. At 2 7th rank Steel Bone Realm. Ngunit sa pagharap sa mga dambuhalang butiking ito, hindi natiyak ang kanilang kaligtasan. Isang deputy ang nagmamadaling tumakbo sa tabi ni Liuda para magulat, Captain Leo. Wala pang 100 metro ang layo ng mga tentacled lizard sa base. Napakalimitado na ng bisa ng ating mga kanyan sa labas. Hindi na natin sila kayang pigilan. Lahat kayo, ihanda ang mga itak. Humanda sa mano-manong laban. Pero sa sitwasyon ngayon, isang tentacled lizard na mahigit 20 metro ang haba, ay hindi katapat kahit ng isang 6th rank perception realm na tao. At sa mga oras na ito, sa loob ng base, mayroon lang isang master ng perception realm. Isang mungheng asetiko mula sa rehiyon ng Tibet. Nang magsimula ang bagong panahon, ang mungheng ito ay nagsasagawa ng seclusion. At hanggang ngayon ay hindi pa siya lumalabas. Pero alam ni Liuda, na kahit lumabas pa ang mungheng iyon, wala siyang tsansang manalo laban sa isang 20 metrong tentacled lizard. Ngayon, ang tanging magagawa niya ay ilabas ang lahat ng natitira niyang lakas. Kapag nasaktan na ang mga tentacled lizard na ito, titingnan niya kung pansamantala silang aatras. Nang lumitaw ako sa dalampasigan, walang sino man sa base militar ang nakapansin sa akin. Lahat sila ay sumugod na palabas. Mga kasama, makapatay lang tayo ng isa, sulit na. Kapag namatay ang isang tentacled lizard, mas kaunti ang masasaktan sa panig natin. May ilang mga sundalo na direktang may dalang ilang piraso ng granada at sumugod patungo sa mga dambuhalang butiki. Pero ang malakas na pagsabog ay nagdulot lang ng bahagyang pinsala sa mga butiking ito. Sa ngayon, ang pinakamaliit sa mga butiking ito ay mahigit 10 metro na ang haba. Kahit na ang isang 6th rank perception realm, hindi rin madaling talunin ng isa sa kanila. Noong malapit nang gumuho ang base, isang bilog na bakal na plato ang biglang lumipad mula sa malayo. Diretsyong humiwa ang bilog na platong ito. Sa isang 15 metro ang haba na butiki. Gumawa ito ng hiwa sa leeg ng butiki. Isang napakalaking sugat. Isang grupo ng mga sundalo ang tuwang-tuwang sumigaw. Nandito na si Master Go. Kasunod nito, isang monghe na nakasuot ng magaspang na kulay abong damit. Ang direktang tumalon pababa mula sa langit. Naglalabas ang kanyang katawan ng isang di maipaliwanag na aura, na nagpa-atras sa ilang mga butiking may galami sa paligid. Ang commander ng base na si Liuda, ay tuwang-tuwang lumapit sa nasabing monghe. At nagsalita, Master Go, nakamit mo na ba ang bagong antas? Tumango ang mongheng nakasuot ng simpleng damit, ngunit nanatiling seryoso ang kanyang ekspresyon. Habang nakatingin sa mga butiking may galami sa harapan. Ako, na nasa di kalayuan, ay akmang lalapit sana. Ngunit sa sandaling iyon ay napahinto ako. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganito kalakas na tao. Ang taas ng talon niya kanina ay aabot sa 11 metro. Ngunit tila napakadali lang nito para kay Master Go. Napaisip ako kung anong antas na kaya ng kapangyarihan mayroon si Master Go. At sa sandaling iyon, ang nangungunang 20 metrong haba na dambuhalang butiki ay tumingin din kay Master Go. Pagkatapos, ang dambuhala nitong katawan sa isang kakaibang anggulo ay sumugod patungo kay Master Go. Ang bilog na gintong palara nakababalik lang sa kamay ni Master Go. Agad na naging isang gintong anino, at direktang humiwa patungo sa dambuhalang butiki. Hinihiwa ng gintong palara ang hangin. Napakabilis nito, ngunit ang dambuhalang butiking ito ay sa isang kakaibang anggulo ay nakaiwas dito. Ang malaki nitong katawan ay direktang bumangga sa kanya.
Tumalon si Master Go paatras ng may taas na 11 metro. Sinusubukang iwasan ang atake, ngunit malinaw na minaliit niya ang lakas sa pakikipaglaban ng dambuhalang butiking ito. Ang buntot ng dambuhalang butiki ay agad na naging isang malabong anino. At hamampis sa kanya, ang katawan ni Master Go ay direktang tumilapon ng ilang 10 metro. At malakas na bumagsak sa lupa. Nagmamadaling pumunta si Liuda at ilang mga sundalo para sagipin si Master Go. Sa mga oras na ito, tuluyan nang bumagsak ang linya ng depensa ng base. Sa mukha ng lahat ng mga sundalo, mababanaag ang isang malungkot ngunit matapang na itsura. Mahigpit nilang hawak ang mga natitirang granada. Nagtangkang bigyan ang mga butiking ito ng isang huling dagok. Sa pinakakritikal na sandaling ito, ang dagat sa tabi ng base ay biglang nagsimulang kumulo ng malakas. Lahat ng mga butiki ay medyo nababahalang nakatingin sa ilalim ng dagat. Maging ang pinuno nilang 20 metrong higanteng butiki ay dahan-dahan ding umaatres. Nakaramdam sila ng bahagyang takot. Ang mga sundalong naligtas naman ay naguguluhan. Habang pinapanood ang mga butiking may galamay, hindi nila maisip kung anong bagay ang makapagpapaatras sa lahat ng butiking ito. Sa mga oras na ito, sa tabi ng general ng base na si Liuda, ay nagising na si Master Go. Pabulong niyang sinabi, hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi. Kayang pakuluin ang tubig dagat, kung isang halimaw ang nasa ilalim ng tubig. Kung gayon, ang lakas nito ay tiyak na umabot sa isang nakakatakot na antas. Ang aking dambuhalang gintong anyo ay direktang lumabas mula sa ilalim ng tubig. Sa sandali ng aking paglitaw, patuloy na tumaas ang temperatura ng hangin sa paligid. Dahil sa aking dambuhalang katawan, ang 20 metrong higanteng butiki ay nagmukhang maliit at payat sa aking harapan. Ang mga butiking may galamin na kanina lang ay napakayabang. Ngayon ay dahan-daang umaatres. May kumislap na pagnanais na pumatay sa aking mga mata. Sa ilalim ng gulat na mga tingin ng lahat ng sundalo, ako ay naging isang gintong anino. Parang isang bulldozer na bumangga sa pinakamalaking butiking may galamay. Pagkatapos ng isang nakabibinging pagsabog, ang dambuhalang butiking may galamay, dahil sa aking pagbangga, ay direktang nagkaroon ng malaking butas sa ulo. Pasuray-suray itong humakbang ng ilang beses bago bumagsak sa lupa. Ang ibang mga butiki ay nagkandarapang tumakas sa takot. Ngunit paano ko sila basta-basta hahayaang makatakas? Ang aking anyo ay muling naging isang gintong anino. Hindi pa nakakalayo ang natitirang 11 butiki. Nang lahat sila ay aking pinatalsik. Isang bahagyang daplis lang ng aking mga pulang pangil. At may isang ulo ng butiki na bumagsak. Sa sandaling ito, sa ibabaw ng lupa, nagkalat ang mga bangkay ng butiki. Ang mga sundalo sa base ay maingat na nagmamasid. Hindi sila nangangahas na gumawa ng anumang padalos-dalos na kilos. Halos winasak na ng 11 butiking may galami ang base. At ang dambuhalang nasa kanilang harapan ay hindi hamak na mas malakas kaysa sa mga butiking may galami. Kapag ito ay nagwala, hindi man lang sila makakalaban. Samantala, sa di kalayuan, nakilala ko ni Liuda nang makita ang eksenang ito. Ako nga ang haring baboy Ramu mula sa gubat. Noon, ang buo kong katawan ay nababalutan ng itim na kaliskis. Ngayon, matapos ang simula ng mundo, ang aking pagbabago ay masasabing isang ganap na transformasyon. Dahan-daang lumapit si Liuda, at marahang nagsalita, Panginoong Haring Baboy Ramu, salamat po sa pagliligtas sa base na ito. Sa magandang pakikitungo ni Liuda, hindi ko siya pinansin. Dahan-dahan ko lang itinaas ang aking kanang paa. Itinuro ang mga bangkay ng butiki sa lupa. Pagkatapos ay itinuro ko ang gubat sa malayo. Nang makita ito, lumitaw ang pananabik sa mga mata ni Liuda. Mabilis siyang nagsalita, sige po, mag-uutos ako agad ng mga tao na ihatid diyan sa inyong kuweba. Pagkatapos nyun, tumalon ako diretso sa dagat, at naglaho sa kanilang paningin. Samantala, si Liuda ay hindi pa nakakabawi mula sa kanyang pananabik. Pabulong niyang sinabi sa sarili, tunay ng isang sagradong nilalang. Pagpalain nawa ng langit ang China. Pagbalik ko sa kuweba, natulog ako ng mahimbing. Paggising ko, natuklasan kong naihatid na ni Liuda ang 11 bangkay ng dambuhalang butiking may galame. Ang 11 dambuhalang butiki ay nakatambak na kasing taas ng isang maliit na burol. Pagkatapos kainin ng mga ito, pakiramdam ko, malaki ang maidaragdag nito sa lakas at laki ng katawan ko. At si Liuda, wala siyang pakialam kung maiintindihan ko ba o hindi. Iniwanan niya ako ng ilan mga impormasyon tungkol sa salarin na inayos ng base militar. Napasaya ako nito, kahit na maraming impormasyon tungkol dito sa internet. Ang pinaka-importanteng mga detalye ay nasa kamay pa rin ng mga opisyal. Habang tinitingnan ko ang mga larawan at salita sa file, pabulong kong binanggit, ang mga antas ng halimaw ay nahahati sa Beast Soldier, Beast General, Lord level, at ang maalamat na King level. Sa parehong antas, karaniwang mas malakas ang mga halimaw kaysa sa mga tao. Ang Beast Soldier ay katumbas ng lower 3 realms ng mga tao. Ang mga Lord level na halimaw ay katumbas ng upper 3 realms ng mga tao. Tungkol naman sa maalamat na King level na halimaw, wala pang anumang tala sa kasalukuyan. Nang makita ko ito, naintindihan ko na rin. Ang mga halimaw ay may iba't ibang uri rin. Ang kumakalat ngayon sa iba't ibang bansa, ang Tentacle Giant Lizard, ay isa lamang sa mga uri nito. Ang higanteng sawa na nakita ko sa gubat sa timog, at ang higanteng oso ay kabilang din sa uri ng mga halimaw. Sa lahat ng impormasyon, ang pinaka-nakaagaw ng atensyon ko ay ang tungkol sa impormasyon sa mga Lord level na halimaw.
Nakasulat doon na bago pa man magsimula ang mundo, may natuklasang 5 Lord level na halimaw sa kabuuan. Sa mga ito, ang Lizard King ang may pinakamalaking katawan. Umaabot na sa halos 60 metro. Nasa perpektong estado na ito ng Lord level na halimaw. Ang iba pang 4 ay nasa kalaliman ng Kunlun Mountains. Ang mga partikular na detalye ay hindi alam. Ang mga halimaw na umabot sa Lord level ay hindi na lang umaasa sa lakas ng kanilang katawan. Ang Lizard King ay kayang gumamit ng Blue Flame Breath na may napakalakas na kapangyarihan. Ayon sa hula ng mga opisyal ng China, napakarami raw Lord level na halimaw sa karagatan. Ngunit sa kasalukuyan, ang nakikita pa lang ng mga tao ay ang nag-iisang Lizard King. Matapos kong basahin ang lahat ng natitirang impormasyon, hindi ko napigil ang tawagin ang 2 kong tauhan. Kayong 2, pumarito kayo. Alam nyo ba, kayong 2 ay katumbas lang ng mga high-level beast soldier sa ngayon. Ako, ang dakilang Wild Boar King. Dapat ay namumuno sa kahit 2 beast general man lang. Bilis, kumain pa kayo ng marami. Habang papalaki ng papalaki ang katawan ni na Tiger 1 at Tiger 2. Mas lalo ring lumakas ang kanilang pangunawa. Ang magkapatid ay umungol ng may pagsunod. At kinain na ang 9 na metrong haba na higanteng butiki. At ako naman, hindi na nagatubili. Sinimulang lamunin ang mga tentacle giant lizard na ito. Gaya ng inaasahan sa isang halimaw na nasa beast general level. Direkta itong nagdagdag ng 200 sa aking lakas. System, tingnan ang aking mga katangian. Uri, Golden Armored Pig. Timbang, 30,000 Jin. Lakas, 3,000 puntos. Laki ng katawan, 2,900 puntos. Kakayahan, Devo Uring Technique, Golden Armor Technique, Glazed Fire, Earth Element. Natuklasan ko na matapos umabot sa 15 metro ang haba ng aking katawan. Tila hindi na ito nadaragdagan pa. Pero, ang kasalukuyan kong anyo ay talagang napakagilas. Hindi tulad ng mga pangit na butiking iyon. Sa isang tingin pa lang, mukha na talagang malakas. Kaya naman, para sa akin, ang napakalaking sukat ng katawan ay hindi na gaanong kahalaga. 15 metro ang haba, 6 na metro ang taas. Sapat na. System, gaano pa karami ang kailangan ko para mag-evolve ulit? Ding, kapag umabot na sa 100,000 Jin ang timbang. At ang lakas at laki ng katawan ay umabot sa 10,000 puntos. Maaari ka nang mag-evolve. Sa ngayon, tanging sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng mga halimaw na nasa Lord level. Makakatulong sa akin na mabilis na mag-evolve. Ito ang naisip ko sa aking sarili. Pero, saan naman kaya may mga Lord level na halimaw? Kaya naman binuksan ko ang aking cellphone. Sa ngayon, nagkakagulo na ang iba't ibang platform sa Waksha. Naglabasan ng napakaraming video ng mga halimaw na nangangaso ng mga tao. Ang anunsyo na inilabas ng mga opisyal noong nakaraang 2 araw ay nagkatotoo na ngayon. Lahat ng tao ay nananatili sa kanilang mga bahay at hindi nangangahas na lumabas. Pero marami pa ring mga halimaw ang nakapasok na sa mga bahay. Sa mga iyon, may isang balita na nakaagaw ng aking pansin. Ayon sa ulat ng istasyong ito, isang 7 metrong haba na leon ang lumitaw. Ayon sa pagtatasa ng lakas ng mga opisyal ng Waksha, ang liyong ito ay umabot na sa Junior Beast General level. Hinihiling sa mga residente ng pamilihan na gumawa ng mga hakbang sa pag-iingat. Ang militar ay nagtungo na sa pamilihan. Tila hindi ito kalayuan sa akin. Ngayon na ang mundo ay nagsisimula pa lamang. Ang lungsod ay natabunan na ng gubat. Mga halimaw na ganito kalakas ay nagsimula ng malayang makapasok at makalabas sa mga lungsod ng tao. Mukhang kailangan na rin nating subukang pumasok sa lungsod. Tinawag ko sina Tigre 1 at Tigre 2. Sinundan namin ang daan sa gubat papalabas. Dahil matagal na akong hindi nakakalabas ng katimugang rehiyon, napansin ko na lahat ng uri ng hayop sa labas ay lumaki. Maraming mga halimaw na general na bihirang makita sa labas ng gubat. Ngunit sa loob ng gubat, kahit saan sila makikita. Siguro dahil marami na akong napatay na makapangyarihang hayop. Kaya pagkatapos manumbalik ang espiritual na enerhiya, walang lumitaw na Panginoong halimaw sa Great Ridge Forest. Posible rin na hindi ko lang sila nakasalubong. Dahil sa totoo lang, napakalaki talaga ng Great Ridge Forest. Sa aming paglalakbay, nakapatay na rin ako ng hindi mabilang na halimaw. Kabilang na ang isang 5 metrong haba na berdeng lobo, isang 7 metrong haba na dambuhalang oso. Ngunit ngayon, ang mga halimaw na antas kawal na para sa aking paglakas ay paunti na ng paunti ang naibibigay na enerhiya. Hindi na mamalayan, ilang araw na rin kaming naglalakad. Pagkalabas ko ng gubat, agad akong nakarinig ng sunod-sunod na putok ng kanya na umalingaw-ngaw sa lungsod. Sa pagtanaw sa malayo, isang leon na may habang umaabot sa 7 metro ay tumatalon-talon sa gitna ng mga tangke. Sa bawat pagtalon at pagbagsak nito, isang tangke ang agad na umuusok. Kumikinang ang malamig na liwanag sa mga kuko nito. Napakalakas ng kapangyarihan nito. At ang mas mahalaga, ang dambuhalang leon na ito ay napakabilis kumilos. Dahil dito, ang mga tangke ay wala talagang kalaban-laban. Sa isang casual na paghampas, isa na namang tangke, ang direktang hinampas ng leon hanggang sa umusok. Sa kritikal na sandaling iyon, 3 anino na may hawak na sandata ang sumugod mula sa likuran. Ang kanilang aura ay kahanga-hanga. Hinarap ang liyong ito na nasa antas ng Beast General. Ngunit hindi man lang nagpakita ng takot. Ang 3 ito ay, ang 3 mandirigmang ipinadala ng Waksha Warrior Association. 2 sa kanila ay nasa ika-6 na antas na ng Sympathetic Realm. At ang isa pang babae ay nasa ika-7 antas na ng Stillbone Realm.
Sa sandaling ito, nagsalita ang babaeng may magandang mukha. Kuya, mukhang mataas ang talino ng halimaw na leon na ito. Mahirap siyang kalabanin. Sumagot ang mandirigmang may hawak na mahabang tungkod sa tabi niya. Ito ang Lion King na nakatakas mula sa Night Zoo. Ayon sa teorya, dapat ay mayroon pa siyang ilang mga alalay na nasa antas ng Beast Soldier sa tabi niya. Kapag nagsimula na tayong kumilos mamaya, kailangan ninyong maging maingat. Nang marinig ito, taimtim na tumango ang dalawa pa. Ang ibig sabihin ng ika-6 na antas ng Sympathetic Realm ay nakabuo na sila ng bahagyang koneksyon sa espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Ang paggamit ng mga sandata ay nagpapahintulot sa kanila na mailabas ang kanilang lakas sa pinakamataas na antas. Ngunit sa pagharap sa isang halimaw na nasa antas ng Beast General, hindi sila nangangahas na maging kampante. Hindi tulad ng mga tao. Ang mga halimaw sa antas ng Beast General ay pinatibay na ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Ang kanilang depensa at lakas ay parehong napakatindi. Si Ikizawa ang unang kumilos, yung may hawak na mahabang espada. Unang sumugod ang mandirigma na nasa ika-6 na antas ng Sympathetic Realm. Nakita siyang tumalon ng mahigit 10 metrong taas. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay naging isang sinag ng pilak na liwanag. At direktang hamampes patungo sa malaking leon. Gayunpaman, mas maliksi ang leon na iyon. Agad itong tumalon gamit ang kanang paa. At buong tapang na sinangga ang mahabang espada. Isang malutong na tunog ang narinig. Tila tumama ang mahabang espada sa metal. Ang mandirigma na nasa ika-6 na antas ng Sympathetic Realm ay direktang tinalsik ng napakalakas na puwersa. Nang makita ito ng natitirang dalawang mandirigma, sabay silang kumilos. Ang mga mahahabang tungkod at mahahabang espada sa kanilang mga kamay ay buong lakas na inihampas sa leon. Ngunit hindi lamang ito madaling naiwasan ng leon. Bagkus ay gumanti pa ito ng isang sampal at direktang pinatalsik ang dalawa. Ang magandang babae na nasa ika-7 antas ng Steelbone Realm ay nagsimula ng magdugo sa gilid ng kanyang bibig sa pagharap sa isang halimaw na nasa antas ng Beast General. Kung hindi dahil sa pinagsanib na lakas nilang tatlo, hindi niya makakayanan kahit isang atake lang. At sa isang lugar na hindi nila nakikita. Sa sandaling ito, dinala ko na ang dalawang batang tigre at nakarating kami sa loob ng lungsod. Ang dalawang tigre ay kasalukuyang nakikipaglaban sa mahigit 10 leon na may habang 4 hanggang 5 metro. Bagamat marami ang mga leon na ito, sina Tigre 1 at Tigre 2. Ang magkapatid ay malinaw na lamang sa laban. Sa loob lamang ng ilang sandali, karamihan sa mga leon ay napatay na nina Tigre 1 at Tigre 2. Nang matanto ng grupo ng mga leon na may mali, sinubukan nilang tumakas. Ngunit, dahil ako ang nagbabantay, paano ko sila hahayaang makatakas? Hindi nagtagal, nakahandusay na sa kalye ang mga bangkay ng mahigit 10 leon. Nagsimula na ring pumatay ng walang habas ang magkapatid na sina Tigre 1 at Tigre 2. Kahit labag sa loob, tinanggap ko na rin ang ilang leon na inialay ng dalawa kong alagad. Hindi ko maiwasang mapaisip, may pakinabang din pala ang mag-alaga ng mga tauhan sa matagal na panahon. Samantala, sa gitna ng kalye, sa ilalim ng mga tingin ng lahat, sina Tigre 1 at Tigre 2 ay buong bagsik na nakikipagbakbakan sa Lion King na isang beast zombie. Nang makita ko ang sitwasyon, napansin ko rin na ang magkapatid at ang Lion King na ito ay hindi agad matutukoy kung sino ang mananalo. Kayong dalawa, umatras na. Ako na ang bahala rito. Pagiging astig ang gagawin kong ito. Nang marinig ni na Tigre 1 at Tigre 2 ang utos ko, labag man sa kanilang kalooban ay tumalon sila paatras at umalis sa labanan. Sa sandaling iyon, nagpakita rin ng kaba ang Lion King. Nararamdaman nito ang lakas ng nilalang sa kanyang harapan. Kaya naman hindi nito maiwasang maging alerto. Sa harap ng matinding pag-iingat ng Lion King, mas naging kampante naman ako. Dahan-dahan akong naglakad pasulong. Bigla akong bumilis. Tila ba yumanig ang hangin sa isang iglap. Isang rumaragas ang alon ng gintong liwanag. Ang direktang bumangga sa Lion King. At hindi man lang siya makalaban. Ang katawan niya ay tumalsik ng mahigit 10 metro ang taas. Pagkatapos ay malakas itong bumagsak sa lupa. Natulala ang lahat ng tao sa paligid. Ngunit sa harap ng ganito nakakatakot na eksena, bahagyang kumunat ang noo ng middle-aged na commander sa loob ng tangke. Tila may iniisip ito. Sa sumunod na sandali, binuksan niya ang takip ng tangke. Hindi napigilan ng isang sundalo sa tabi niya na paalalahanan siya. Delikado po, ngunit buong tapang na lumabas ang middle-aged na commander. Sa kabilang banda, matapos kong talunin ang Lion King na ito, hindi ako nagmadaling lamunin ito. Ngayon, may sapat na rin akong lakas para manghuli ng mga halimaw na kasing level ng Beast General. Ngunit ang malaking maitutulong sa akin ay ang mga halimaw na Lord level. At para dito, kailangan kong makipagtulungan sa mga opisyal ng Waksha. Sabay ng isang kislap ng aking mga pangil na pilak, isang malaking ulo ng leon ang direktang nahulog sa paanan ni Chi Gubaw na kalalabas lang mula sa tangke. Sa mga sandaling ito, may bahid ng takot sa mga mata ni Chi Gubaw. At mayroon ding bahid ng pagkagulat. Naniniwala akong maiintindihan niya ang ibig kong sabihin. Ang isang ulo ng leon ay hindi gaanong makakadagdag sa aking lakas. Ngunit maaari itong gamitin para makipag-ugnayan sa Waksha. Pagkatapos, isa-isang lumabas ang mga sundalo mula sa tangke. Tinitingnan nila ang ulo ng leon sa paanan ng kanilang commander. At mayroon ding bahid ng hindi paniniwala sa kanilang mga puso. Sa sumunod na sandali, tumayo ng tuwid si Commander Chi Gubaw. At sumalo daw sa akin. Agad namang sumunod ang lahat ng sundalo sa likuran niya.
At sumalo daw rin sa akin. Ang pagpatay ko sa Lion King ay katumbas ng pagligtas sa milyon-milyong ordinaryong mamamayan. Paus-puso rin silang sumasaludo sa akin. Sa harap ng mga taong ito, dahan-dahan akong tumango. Ang kilos na ito ay direktang nagpaalab sa puso ng lahat ng naruroon. Kasama na ang tatlong mandirigma, hindi nila napigil ang tumingin sa akin ng may pagkamangha. At ibinulong, ito ay tunay na isang banal na hayop. Ang magkapatid na sina Tigre 1 at Tigre 2 ay sumusunod sa aking tabi. At nakakaramdam din ng kaunting pagmamalaki. Palinaw nilang nararamdaman ang intensyon ng puso ko. Kaya naman sa mga taong ito, wala silang anumang masamang hangarin. Pagkatapos, itinuro ko ang mapa sa likuran ni Chi Gubaw. Agad na nagpakita ng seryosong ekspresyon ang kanyang mukha. Sa huli, ibinigay pa rin niya sa akin ang mapa na hawak niya. Palinaw na nakamarka sa mapa ang kasalukuyang sitwasyon ng Waksha, pati na rin ang bigat ng problema sa bawat rehiyon. Masasabing ito ay isang sikretong militar. Siyempre, ang mga bagay na ito ay eksakto kung ano ang kailangan ko. Sa huli, kinalagad ko ang bangkay ng Lion King at umalis sa lugar na ito. Lahat ng mananayaw at mga sundalo ay nakatingin sa aking likuran habang ako'y paalis. Hanggang sa mawala ako sa mapa at mga talaan. Ang impormasyong nakuha ko ay nagdulot sa aking puso, nang hindi mapigil ang bigat ng damdamin. Sa kasalukuyan, ang Waksha ay nasa ilalim ng matinding panganib. Sa karagatan, nagtatago ang daan-daang milyong halimaw, na parang mga tigreng nagbabantay sa baybayin ng Waksha. Dati, tanging mga halimaw na tulad ng mga butiking may galami ang nandoon. Pero ngayon, marami pang ibang uri ang nadagdag. Ang mga halimaw sa dagat ay malaki rin ang ipinagbago. Maraming halimaw ang may napakalalaking katawan, at sila ay mabilis na nag-evolve. At habang nasa daan, binuksan ko rin ang aking cellphone. Ang mga netizens sa iba't ibang app ay mas naging tahimik. Tunay na rin nilang naramdaman ang bagsik ng muling pagkabuhay ng espiritual na enerhiya. Marami ring mga netizen ang pusa nang nag-oorganisa para magpalitan ng mga supply. Kabilang dito ang isang mensahe sa lahat ng mga nakaligtas. Ang base sa Blue City ay naitatag na. Bago dumating ang militar, maaari kayong pumunta sa base ng kusa para sa milong. Sa kasalukuyan, nakakita ang Blue City ng 5,300 halimaw na antas sundalo at 50 halimaw na antas general. At ang militar ay wala ng sapat na puwersa para supulan sila. Nang makita ko ang mensaheng ito, hindi ko mapigil ang manginig sa takot. Mahigit 5,000 halimaw na antas sundalo ang lumitaw sa isang lungsod. Nakakatakot pa rin talaga, dahil karamihan sa mga ordinaryong tao ay walang kakayahang lumaban. Ang ganito karaming halimaw ay sapat na para hindi nila makayanang harapin. Ang mas nakakatakot pa, ay ang patuloy na paglabas ng mga Beast General level. At mas nakakatakot pa ng mga Lord level, na halimaw mula sa kaibuturan ng mga bundok at kagubatan. Habang hindi ko namamalayan sa kaiisip, nalagpasan ko na pala ang pamilihan. Habang nasa daan, madali kong pinatay ang ilang Beast Soldier level na halimaw. At mayroon din akong sariling plano. Iyon ay ang magtungo sa katimugang baybayin. Doon ko kukumpletuhin ang susunod kong ebolusyon. Pagkatapos, sinabi ko sa dalawang tigre sa likuran ko. Lahat ng halimaw na makakasalubong ninyo na nananakit ng tao, patayin ninyong lahat. Pagkalagpas sa pamilihan, at pagkatapos maglakad ng daan-daang milya, nakarating na ako sa susunod na lungsod. Ang pangalan ng lungsod na ito ay lungsod ng Qingping. Medyo mas maliit ito ng kaunti kaysa sa pamilihan. Dati, napakasagana rin ito. Pero ngayon, wala nang katao-tao sa mga kalye. Paminsan-minsan, may ilang nakakatakot na sigaw na maririnig mula sa isang kalye. Noong una, sa internet, nakita ko na hindi maganda ang sitwasyon sa maraming lungsod. Pero nalaman ko na mas malala pa ang sitwasyon sa lungsod ng Qingping. Bumagsak na ang buong sistema ng kuryente ng lungsod. Halos nasa estado ito ng pagiging hiwalay sa labas ng mundo. Tiyak na hindi kakaunti ang bilang ng mga halimaw sa loob ng lungsod. At malaki ang posibilidad na mayroong isang napakalakas na Beast General na nagbabantay dito. Kaya naman naging ganito kalala ang sitwasyon. Kahit ang militar ay hindi na kayang asikasuhin ang lungsod ng Qingping. Kaya heto ako, kasama ang dalawa kong alalay. Naglalakad sa mga kalye. Hindi nagtagal, nakasalubong kami ng ilang Beast Soldier level na halimaw. Karamihan sa kanila ay sina Tiger 1 at Tiger 2 ang tumapos. Sa ngayon, nasa mataas na antas na sila ng Beast Soldier. Isang hakbang na lang at magiging Beast General na sila. Nasa bingit na sila ng pag-level up. Bigla akong huminto, dahil sa matalas kong pangamoy, naamoy ko ang isang malakas na aura. Isang Beast General ba? Nasa unahan lang. Sa unahan yata ay ang Qingping University. At sa loob ng universidad na wala pang 1 kilometro ang layo. Isang malaking grupo ng mga tao ang nagtipon sa loob ng sira-sirang gymnasium. Nanginginig ang kanilang buong katawan. Sa kanilang harapan ay isang napakalaking halimaw, na nangunguna sa 12 ng mga halimaw na galit, na binabangga ang mga pinto ng gymnasium. Maraming estudyante sa universidad ang hindi napigil ang mapasigaw sa takot. Ang dahilan kung bakit naging forbidden zone ang Qingping University na puno ng mga halimaw, ay dahil sa loob mismo ng campus ng eskwelahan, ay maraming mga pasang gala at asong gala. Karamihan sa kanila ay pinapakain ng mga estudyante. At nang magsimula ang pagbabago sa mundo, ang bilang ng mga halimaw dito ay higit na mas marami kaysa sa ibang mga lugar. Kaya nang lumitaw ang isang halimaw na nasa antas ng Beast General.
Ang lahat ng mga halimaw ay tila nagkaroon ng isang pinuno, at galit na sumugod patungo sa mga pinto ng gymnasium. Hindi alam kung sino ang sumigaw. Takbo. Ang lahat ng mga estudyante sa universidad ay nagkanya-kanyang takbo para tumakas. Wala talagang sino man ang lumaban sa mga halimaw na iyon. Yung mga mandirigma na may kapangyarihan ng ika-8 antas na Iron Skin ay mas mabilis pang tumakbo. Sa kanila, ang pinakamabilis ay si Yang Quan na nasa ika-8 antas ng Iron Skin. Nang mabasak ang bakal na pinto ng halimaw na ligaw na aso, tumalon siya sa bintana para tumakas. Ngunit nang makalabas si Yang Quan sa gymnasium, nakakita siya ng isang nakakakilabot na tanawin. Isang may habang 15 metro, na nakakatakot na baboy ramo na may pulang balahibo at gintong baluti, na may kasamang 2 Siberian Tiger na may habang 5 metro. Ang payapang naglalakad sa campus ng Qingping University. Kung ikukumpara sa mga halimaw sa loob ng gymnasium, halatang mas nakakatakot ang mga halimaw na ito. Ngunit ang ikinagulat ni Yang Quan ay, ang mga halimaw na ito na halatang halata na hindi pangkaraniwan, ay hindi sumugod para lapain siya. Malamig lang siyang tiningnan, at saka naglakad papunta sa gymnasium. Sa daan, kasama ko si Huyi at si Hu, ay nakapatay na ng mahigit 10 beast soldier. Ngunit hindi sila ang tunay kong pakay. At nang makarating ako sa may pintuan ng gymnasium, dahan-daang lumingon ang malaking halimaw. Ang buong katawan nito ay puno ng matutulis na tinik. Bawat isa sa mga tinik na ito ay may habang 3 hanggang 5 metro. Isa itong hedgehog na bininyagan ng espiritual na enerhiya. Nakatingin sina Huyi at Huer sa dambuhalang hedgehog na nasa kanilang harapan. Nagpakawala sila ng isang umuungol na pagbabanta mula sa kanilang mga bibig. Ngunit hindi sila nang ahas na lumapit basta-basta. Ang mga halimaw na nasa antas ng Beast General ay karaniwang espesyal. At itong hedgehog na nasa antas ng Beast General ay, hindi rin nang ahas na basta-basta akong atakihin. Itinayo nito ang lahat ng tinik sa katawan nito. Kahit ako ay nahirapang isipin kung paano ito sisimulan. Bagamat tiwala ako na ang mga tinik ng hedgehog na ito, ay hindi kayang tumago sa aking gintong baluti. Pero ayaw kong subukan. Ngunit, tamang-tama ito para subukan ang Glazed Fire Earth Technique. Mula noong natutunan ko ang kakayahang ito, hindi ko pa ito nasusubukan kailanman. Ngayon, mayroon akong libreng target. Samantala, sa loob ng gymnasium, maraming estudyante sa universidad ang namatay na sa kamay ng mga beast soldier. Ang iilang natitirang mga guro at estudyante ay nagtatago. Sa maliit na opisina na iyon, desperadong kumakapit sa kanilang buhay. Mayroon ding iilang estudyante na umabot na sa cultivation rank. At ang mga nakatakas ay tumalon na sa bintana para makatakas. Sinensyasan ko sina Huyi at Huer, na pumasok ang magkapatid sa loob ng gymnasium, at linisin ang lahat ng mga walang kwentang halimaw sa loob. Bilang mga tigre na may mataas na antas ng beast soldier. Ang pagharap sa mga halimaw sa loob ng gymnasium na nagmula sa mga ligaw na aso at pusa, na nag-evolve ay higit pa sa sapat para sa kanila. Ang mga halimaw sa loob ng gymnasium at ang iilang natitirang estudyante ay nanatili sa kanilang kinatatayuan. Hindi nangangahas na gumalaw ni Katie Ting. Pwede rin naman ako, isuot mo to at huwag na huwag mong tatanggalin. Ang dati niyang tuwid na likod, ngayon ay baluktot na parang busog. Nakakuha ng 800 experience points. Sa huli, pinili ko pa rin ang Yunkai Academy. Nadagdagan ng 8 puntos ang agility, at 5 puntos naman sa lakas. Hindi dahil sa kung gaano kaganda si Jifei, ay ilang beses na itong mas mataas kaysa sa normal na tao. Pero natigilan ako bago pa man makapagsalita. Hindi nagtagal dumating na ang araw ng pasukan. Mukhang kailangan ko ng bilisan ng pag-angat sa level na Celestial Tattoo Master. Kundi dahil masyadong malaki ang alok niya. Kabisera ng probinsya ng Jiuzhong. Pagsapit ng hapon, umalis na ang magtotroso. Mabibigat ang kanyang mga hakbang. Habang dinadama ang bumubulusok na lakas sa loob ko. Dahil kung hindi, mawawalan ng lugar ang pamilya mong dito sa Magic City. Mula sa buong bansa ang nagtipon dito. Ang matandang ito, na nagsumikap sa buong buhay niya para lang makakain at makaraos. Naiwan si Tanwei na nakatayo, namumula at namumutla sa galit ang mukha. Mahigpit ang kamao niya pero hindi siya makapalag. Ay nagsimulang buong lakas na humigop ng enerhiyang espiritual. Kasabay nito isang mensahe ang lumitaw. Miss, kailangan na po bang asikasuhin itong si Tanwei? Sa pagtatangkang gawing hindi masisira ang kanyang talukab. Naaprubahan na ang iyong mga materyales para sa pag-summon. Naaprubahan na ang iyong mga materyales para sa pag-summon. Gagawin ko ang lahat para matulungan kang makuha yan. Kahit na itaboy ko pa sila gamit ang matibay kong depensa. Pagkatapos niyang mag-message, magandang ideya na mag-order pa sa kanya bukas para ipamigay. Isa itong monghe na nakasuot ng abito at ang mga kamay ay nasa isang sagradong porma. Sapat ang resources natin para makakuha ng 4 na provincial top-notcher. Sa huli, wala na talaga akong maisip na paraan. Sa loob ng shop, pagkalipas ng 2 araw, matatag kong hinahawakan ang karayom na panlilok. Nakangiti lang si Jifei na tumingin sa kanya at sinabing, walang laman ang mga sabaitan ng lambat. At nasisiyahang tumango, inanad ako ng agos sa isang taniman ng talahib sa tabi ng isang nayo ng mga mangingisda. Inilahad ko ang aking kamay sa hangin. Nakakuha ng 100 experience points. Ang bata ay mga 6 o 7 taong gulang, at ang pangalan niya ay Aziu. Tungkol naman kay Li Xiaoyi, napuno ng puting liwanag ang kwarto.